Magandang araw mga bata. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa lipunan at kabuhayan ng sinaunang Pilipino dito sa Araling Panlipunan. Ngayon, bago tayo magsimula, handa na bang makinig ang lahat? Okay, kung ganon, simulan na natin. Bago natin simulan ang talakayan, suriin na muna natin ang mga nasa larawan. Ano ang makikita nyo sa mga larawan? Okay, merong nangingisda at nag-aararo. Ngayon, ano naman kaya ang kaugnayan nito sa ating talakayan? Okay, so sisimulan na natin ang ating aralin. Ngayon, base sa larawang nakita nyo, ito ay may kaugnayan sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pamahalaang barangay. Ang bawat pamayanang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya na pinamumunuan ng isang dato o raha ay tinatawag na barangay. Ang salitang barangay ay hango sa salitang Malayo na nangangahulugang bangka. May paniniwalang sa bangkang ito sumakay ang mga unang taong nakarating sa ating bansa. Dito kung mapapansin nyo ay may sanduguan. Okay, sa sanduguan, nagkakaroon ng relasyon ang isang barangay sa isa pang barangay dahil sa komersyo o kalakalan, kasunduan sa pakikipagkaibigan at pakikiisa. Ang kasunduang ito pinagtitibay ng sandugo. Ang sanduguan ay isang ritual na ginagawa ng dalawang pinuno sa lugar kasama ang kanilang mga nasasakupan. Nung ginagawa dito, hihiwain ng dalawang pinuno ang kanilang bisig at ang dugong aagos sa kanilang sugat ilalagay sa isang lalagyan o kaya naman ihahalo sa alak saka iinumin bilang simbolo ng kanilang pag-iisa. Pag-usapan naman natin ang pamahalaang sultanato. Itinatag daw ito ng mga Muslim sa Mindanao. Meron din sa Sulu, ito ang pinakaunang sultanato. Meron din na itatag sa Cotabato at Lanao. Higit na mas malaki ito kaysa sa barangay. Ito ay binubuo ng 10 hanggang 12 nayon o higit pa. Ang tawag sa pinuno rito ay sultan. May dalawang paraan ng pagiging sultan. Una, ang posisyon ay namamana sa dahilang naniniwala ang mga Muslim ng isang sultan ay dapat magmula sa lahi ng propetang si Muhammad. Okay, so bilang pinuno din ang sultan ang siyang punong tagapagpaganap, tagapagbatas at tagahukom. Meron din tayong tinatawag na antas ng katayuan sa lipunan. Okay, meron tayong 3, maharlika, timawa at alipin. Una ay ang maharlika. Ito ang pinakamataas na antas. Dito nabibilang ang mga dato, raha, sultan at ang kanilang mga asawang tinatawag na dayang o lakambini. Okay, yan ang maharlika. Ang timawa naman, pangalawang pinakamataas na antas. Okay, andyan ang mga mangangalakal, mandirigma at iba pang karaniwang mamamayang isinilang ng malaya o naging malaya mula sa pagkakaalipin. Samantalang ang alipin naman, ito yung pinakamababang antas. Okay, ang isang katutubo ay nagiging alipin dahil sa iba't ibang kadahilanan. Maaring ito ay namana sa magulang, nabihag or naging prisoner, o hindi nakabayad ng utang. Sunod naman ay ang tungkol sa batas. Paano nila ipinapatupad ang batas noong unang panahon or noong panahon ng mga ninuno? Maaaring nasusulat o napagsasalin-salin lamang sa bibig ng mga tao mula sa mga naunang henerasyon. Kung saan ang mga nakasulat na batas ay ginagawa ng dato sa tulong ng isang konseho ng mga nakakatanda. May tinatawag na umalohokan o tagapagbalita. Siya yung naglilibot sa buong barangay upang maiparating sa mga tao ang isang batas na napagtibay. Sunod naman ay ang tungkol sa kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Base sa larawan,
Okay, meron tayong iba't ibang uri ng pamumuhay na isinasagawa ng mga sinaunang Pilipino ngayon. Talakayin natin ito. Okay, meron tayong pagsasaka. Pinakauna yan, pangangaso at pagmimina bilang halimbawa ng pamumuhay o kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Ang pagsasaka, yan yung sistema ng pagtatanim sa kalupaan. Bago pa man tayo sakupin ng mga Espanyol, marunong na magsaka ang ating mga ninuno. Yung pangangaso naman, yan yung panghuhuli ng mga hayop sa kagubatan, kagaya ng ibon, usa, baboy ramo, at iba pang mga hayop. Gamit lamang ang punya, ibat, at bitag. Ang pagmimina naman, nagmimina sila ng tanso, ginto, pilak, at iba pang uri ng mineral. Meron ding paraan ng pagmamay-ari ng lupa, pero nung unang panahon o ang panahon ng bato, nomadic ang pamumuhay ng mga pinuno. Wala silang permanenteng tirahan. Palipat-lipat sila kung saan may pagkain o may makukuhang pagkain sa lugar. Doon sila lilipat upang mamuhay. Nang matuto namang maghanap buhay ang ating mga ninuno, ay nanatili sa isang permanenteng lugar. Doon naman nila natutunan na gumawa ng bahay para sa kanilang titirahan. Okay, so ngayon, sagutan ang mga sumusunod tungkol sa mga pamumuhay ng sinaunang Pilipino. Sagutin natin A at B. Page 51 to 52 at page 52 to 53. Ilagay ang sagot sa kwaderno. Yun lamang po para sa ating talakayan at maraming salamat sa inyong pakikinig.